Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, hilingin natin sa pagdiriwang na ito ang panalangin ng mahal na Birheng Maria, na nawa tulungan niya tayong mas makilala pa ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at dumulog tayo sa Diyos ng awa. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanan ng aming mga buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Jesucristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo na makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos na Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay alay, pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay.
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong angad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay bonggalak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kapag ang aking salita sa inyo'y nadambana, taglay niyo ang aking diwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang binasa nating ebanghelyo sa araw na ito ay karugtong ng pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo kahapon. Tinanong ni Tomas, "Panginoon, paano kami pupunta kung saan ka pupunta?" Anong sabi ni Jesus sa kanya at sa kanila? "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay."
Si Jesus lamang ang daan patungo sa Ama. Kay Jesus lamang natin matatagpuan ang katotohanan ng ating mga buhay. At si Jesus ang hantungan, ang tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. At ngayon, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang kaisa ng kanyang Ama. Ang sino mang nakakita kay Jesus ay nakakita na sa Ama. Ang sino mang nakikinig kay Jesus ay nakikinig sa Diyos Ama. At napakaganda ng tanong ni Felipe, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Anong sabi ni Jesus? Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. At yan din ang tanong ng Panginoon sa marami sa atin. Marami na tayong misa na nadaluhan, mga pananalangin na ating binibigkas. Marami na tayong salita ng Diyos na napakinggan. Pero ang tanong, kinikilala mo ba si Jesus sa iyong buhay? Nakikilala mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Baka naman sa dinami-dami ng salita ng Diyos na napakinggan natin at sa mga misa na naipagdiwang natin, hanggang ngayon, hindi pa rin natin kilala si Jesus sa buhay natin. Sino nga ba ang Panginoon para sa atin? Nakikita ba natin, nakikilala ba natin ang bawat pagkilos ng Diyos sa buhay natin, sa bawat pangyayari at karanasan na dinaraanan natin? Nakikilala ba natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Kilala mo ba si Jesus? Sino si Jesus para sa iyo? Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang laging kaisa ng Diyos Ama. Anong ibig sabihin nito? Na walang sinasabi, walang ginawa ang Panginoong Jesus na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos Ama. Wala siyang ginawang kahit ano na taliwas sa kagustuhan ng kanyang Amang nasa langit. Magandang tanongin din natin ang ating mga sarili. Tayo ba bilang mga tagasunod ni Jesus, ang ating bang mga buhay, ang ating bang mga sinasabi at ginagawa, ang ating bang mga desisyon na ayon sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos? Kaisa rin ba ang buhay natin kay Jesus? Kaisa rin ba ang buhay natin sa Diyos Ama? Ang lahat bang ginagawa natin na ayon sa kalooban ng Diyos? Mga kapatid, ito rin ang hamon sa bawat isa sa atin, na nawa pagsumikapan natin na laging kilalanin si Jesus sa ating mga buhay. Huwag tayong tumulad sa mga tao sa unang pagbasa na tinanggihan ang pagpapahayag tungkol kay Jesus, hindi naniwala, hindi nanampalataya. Bagkus pagsumikapan natin na hanapin at kilalanin ang Panginoong Hesus na nabubuhay sa piling natin. Ang Panginoong Hesus na nagsasalita sa bawat pangyayari at karanasan sa buhay natin. Gayon din naman, pag nakilala na natin si Jesus sa buhay natin, nawa maiayon natin ang ating mga buhay sa Kanyang kalooban. Maiayon natin ang ating mga buhay sa kagustuhan ng Diyos, sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Sapagkat kagaya ng sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang Kanyang pangako para sa atin, anuman ang ating hilingin sa Kanyang pangalan, ay ibibigay ng Diyos sa karangalan ng Diyos Ama. Nawa sa tulong ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, ang bawat isa sa atin
ay matapat na makasunod kay Jesus at maiayo ng ating buhay kagaya ni Maria sa kalooban ng Diyos. Amen. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama na ipinakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang ating itutugon sa bawat panalangin. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Atin nawang madama ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatuo at mga halimbawa sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan naway akayin na mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga biktima ng pangapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga namayapay naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Tahimik nating idalangin sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan habang inaalala natin yung mga taong pinangakuan natin ng dasal, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak na siya naming daan, katotohanan at buhay. Tulungan mo kaming kilalanin siya sa aming pamumuhay upang maiayo namin ang aming buhay sa iyong kalooban, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon, ang mahal na Birheng ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghahain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin kumalingas sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, 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 sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santa Teresita ng Lisieux, Padre Pio, San Carlos Borromeo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, sama-sama nating dasalin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahang walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, magsumikap tayo na laging kilalanin ang Diyos sa ating piling upang maiayaw natin ang ating buhay sa kanyang kalooban na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa liwanag ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.